So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So, ngayong araw, another update na naman tayo about naman to sa POGOs or kay Mr. Harry Roque or sa mga protector or whatsoever. Ano? So, ang video ito ay mula kay The News Board. So, meron itong pamagat na kakapasok lang. Grabe, tumimbre na Harry Roque Duterte, tanggal ng maskara. Pogo Kong Luistro, PBBM. So, ano kaya ito, men? So, ito yung usap-usapan ngayon at syempre parang meron ng dito ba nagkatarantahan na, nagkabukuhan na or whatsoever. So yun, again, this video is from The News Board, so supportahan nyo yan. Tapos syempre kung type nyo ng mga ganito reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. Sa mga kanoysi, hindi na natin ito patataglin pa, simulan na natin makagawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, grabe, tumimbre Harry Roque Duterte, tanggal ng maskara. Pogo Kong Luistro, PBBM. So again, The News Board, Pilipinas. So yeah, like, comment, share, subscribe. Start. Na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Ulit lang ha. Matapos Ulit. Subscribe nyo yan. ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ipangalandakan ni Harry Roque na wala siyang kinalaman sa Pogo at ang mahalaga ay umalis sa pwesto ang Pangulo. Abay heto ang isang matapang at matalinong mangbabatas kung saan pinalamon ng katotohanan itong maka-China at protektor ng Pogo. Nako, ang lalakas ng loob na pagsigawan na hindi siya sangkot, pero malaman-laman natin sangkot pala. If you knowingly allowed this company to commit crimes, violations of revised penal code dito sa ating bansa, it means that you become a principal by direct participation. Hindi naman kasama doon sa trabaho ng abogado. Pagkita mong illegal yung Pogo, pabayaan mo lang. Knowingly, pababayaan mo operation ng isang Pogo na hindi naman licensed ng PAGCOR. That is not part of the job of a lawyer. And that is contrary likewise to our code of legal profession. It is really my opinion na Paano yan? Merong diba? kung ano man ang nakita nilang infractions, violations of the law committed by Lucky South 99 under the watch of Attorney Harry Roque, I think the Philippine government has a cause of action against Attorney Harry Roque. Well, kung hindi niya alam, ang hirap namang i-deny no? Hindi ko po alam na wala palang lisensya ang Pogo. Abogado ka nga, paano hindi mo alam? Nako, para pala siyang si Mayor Alice Go na hindi daw niya din alam. Delikado pala yung mga taong hindi ko alam yung mga isasagot. Assume na ito nga ay mga infractions ng Lucky South, no? Subject to the condition na mayroong sufficient evidence that will establish na alam ito lahat ni Attorney Roque, then he becomes. Let's assume na ito nga ay mga infractions ng Lucky South, no? Subject to the condition na mayroong sufficient evidence that will establish na alam ito lahat ni Attorney Roque, then he becomes part of the crime. Siguro kung ito lang yung incident that will link him to Pogo, we can assume na baka nga hindi. Kaso may Lucky South pa eh. May mga documents pang na-recover sa kanya. Tapos, ito pang property sa Tuba Benguet kung saan nakita itong mga Pogo operator. Parang Grabe para pala siyang din men. Kay Mayor Alice Go na since nabuksan nga yung pinto para imbestigahan siya ay parang gulat na lang ba na marami pang ipinapasok na mga ebidensya laban sa kanya. Same din dito kay Mr. Harry Roque na todo tanggi siya. Ngayon naman, sobrang dami namang mga ebidensya na pumapasok para naman din sa kanya. Nako. parang little by little ay lumalabas lahat ng information na connected with each other, no? Nagsabay-sabay na na if taken together, no? If taken together, there is no other reasonable conclusion but to think na may connection between him and all these Pogos. Resback naman ni Harry Roque, wala siyang pake sa usapin sa Pogo. Pero ang gusto lang niya ay magbitiw ang Pangulo at magparehab para ipalit na si Inday Sara bilang Pangulo. Alam nyo, again, Diba, ang lalakas ng trip. Wala kang pake, pero yung batas merong pake. So, pag sinabi ng batas na magbabayad ka, kahit wala kang pake, magbabayad ka. Diba? ang issue, nakasaad sa ating saligang batas na kapag mayroong serious illness ang presidente, dapat iparating sa taong bayan ang estado ng kanyang kalusugan. Bakit hanggang ngayon, wala tayong nakukuhang impormasyon sa estado ng kanyang kalusugan? At dapat malaman natin ang impormasyon na yan dahil kung talagang hindi na
nasa mabuting kalagayan ng presidente o pwedeng maging acting president ang vice president until such time na gumaling siya or tuluyang na maging physically incapacitated at maging presidente na ang vice president. Kaya nga po tayo mayroong vice president. So Mr. President, no, ulitin ko pong advice ko. Kung talagang meron po tayong sakit at ang paggamit naman ng droga ay may sakit, ibigay nyo na muna kay Inday Sara o pwede naman kayo bumalik pag kayo tapos na ng rehab. Pwede po yun. Lakas ng trip talaga nitong si Harry Roque, man. Malabo yan. Malabo yan. Imagination mo lang yan. Wala pong tututol dyan. At talagang pag kayo umamin na kayo user, lahat naman ng tao maintindihan yan. Lalong-lalo na kapag sinabi nyo na nais nyo magkaroon ng rehabilitation. Ako, susuporta ko. Dahil tingin ko, ang lahat ng gumagamit ng pinagbabawal na gamot, they deserve a second chance. It is a sickness, at kaya kinakailangan gamutin. Given the fact that it was Lakas mang gaslight pala nitong si Harry Roque, man. Hindi pwede yan. argued very well, effectively, Congresswoman Luistro brought this out in the open and explained to us in a very clear manner. Masterfully. Hindi mo lang, hindi mo kailangan maging abogado para maintindihan. correct. She chooses her words. She was able to send across the message, no? That he was able to send the message across efficiently that all of us nakapag-isip, teka lang, tama, dahil itong sistema na to, hindi ka nakikipag-usap sa isang juridical entity, no? You're talking about person. Sino bang nagpapatakbo nitong sistema? Sinong nagpapatakbo? Halimbawa lang, no? Tama nga yung sinabi ni Congresswoman Luistro, no? Remember, if you were asking him, you're not actually dealing with the Lucky South 99. You cannot talk to Lucky South 99 because this is a judicial entity. Wala siyang personality. The persons or the people behind, running the Lucky Strike 99, sila yung kausap mo because they can communicate, di ba? So of course, those aspects na makikita mo na the system, like, whatever companies or corporations, kung pag-uusapan natin ng POGO, you're dealing with individuals, particular individuals. Of course, kung magbibigay ka ng recommendation, kung committee, tapos meron namang clear violations or it may cross over penal may cross over yung mga activities that may have penal penal repercussions halimbawa or may mga criminal involvement along the way. Of course magre-recommend ang committee, no, pero again sabi ko nga that would depend on the appreciation of the squad committee, no. Meron talagang power sila, so again hindi pa nagsisimula. That's why all of these things, all my answers are just my own take, no? Kasi we don't know how the Quad Committee will progress. Pero Teka lang ha, teka lang. Tuloy. definitely, yes, it has a commendatory power. They can recommend filing of administrative, civil, or even criminal charges to individuals who may be found liable for a certain degree of a crime that may be uncovered during the investigation. Si Attorney Harry Roque, actually, ang sabi niya ko nga, willing din pa rin siya to continue, And I think we're thinking for that. Yeah. But I saw you had an interesting exchange with him, questioning dito sa mga nakaraang araw. But how are Minsan natatawa ko dito kay Harry Roque, man, kasi yun nga, yung time na confident siya. Sobrang confident niya, man, pero pagpunta niya naman dun sa sa Senado, marami din naman siyang nababara ba? Nababara ba or nare-real talk din siya? Or parang na tawag dyan, parang kalimutan ko yung term eh. Wait lang. Tuloy muna natin. Remember ko. Tuloy na lang natin. are you finding his mga statements? Has he been useful in giving you a better idea dito sa mga problemang tinitingnan po ninyo sa mga issue? Parang nagba-backfire yung confidence niya ba? Or hindi na yung pumupunta siya sa Senado tapos sobrang laki ng confidence niya like to the point na binabastos-bastos niya na si Senator Risa Hontiveros. Nakakatawa yun, min eh. Thinking for that. Napaya siya dun eh. I saw you had an interesting exchange with him, questioning dito sa mga nakaraang araw. But how are you finding his mga statements? Has he been useful in giving you a better idea dito sa mga problemang tinitingnan po ninyo sa mga issue? Ako kasi of course, he's a lawyer. We know he's an expert. Expert sa field niya. Nobody can. Sino yung hindi, expert nga naman pala siya. Pero sa tingin nyo, so expert ba talaga siya? Si Mr. Harry Roque. Para sa inyo lang ha. Comment kayo sa baba. Hindi yung lawyer, kundi
expert ba siya as a lawyer? Yun. Kasi lawyer naman talaga siya, pero yung the way niya pag-handle ba, expert ba talaga siya? Comment sa baba. question that. Well, technically, legally, he has reasons, no? Kasi nandun daw siya, he wasn't really representing Lucky South 99. Although sabi naman ni Chairman Tenko, kasi Whirlwind Company, yung kanyang and then yung Whirlwind Company, specifically, ang concern niya doon is yung ejection case ba yun that they filed involving the Cruz family doon sa portion of the lupa which for Whirlwind Company is leasing to Lucky South 99. Parang gano'n yung ano. But according to Chairman Tenko, sabi niya, no, we had nothing to do with Whirlwind Company. In fact, they don't have a license with us. So the Nothing to Whirlwind discuss. Company, we never discussed Whirlwind Company. All throughout the meeting, we thought he was there to help Cassie Ong in her appeal to somehow request or apply for the IGL. Yung IGL kasi yung internet gaming license naman kasi iba nila yung policy from offshore Pogo to IGL, but the proviso there is Yan din yung problema kasi sobrang dami ding nagagalit dito. Kasi yung Pogo, papalitan lang daw ng IGL. So parang pinagloloko lang din yung gobyerno. No? So sana if ever na may mga ganitong mangyari din, sana ikulong na agad. Yung yung mga napatunayan na from Pogo nag-switch into IGL. she needs to pay, I guess, mga $500,000 Kulong agad. arrears Or niya, bitay. which apparently Meron. according to Attorney Roque na doon daw nila binabayad for certain Dennis Cunanan, no? Yeah. Parang ganun eh. So ang akin kasi I'm trying to be convinced kasi I always give the person the benefit of the doubt. Okay, all of these things have been brought out. Please help me understand and at least convince me na your presence there is purely innocent as you claim to be. Diba? Nako. Okay. And not wielding any influence. So, Exactly. And why do you, parang ang tanong ko is, okay, given that you are not representing Lucky South because they're your client's client, halimbawa, no? Why do you have to do some follow-ups? I mean, why do you extend that effort? Kasi nga tinanong ko, sobrang bait naman, di ba? Sobrang bait naman na alam mo yun, hindi mo nga sila pinag-abogado kasi yung abogado nila yung let the agents deal with that. That's already below your pay grade. sabi mo nga Kong he's too popular to be there. Parang gano'n, di ba? Exactly. Parang your attorney, Harry Roque. I mean, everybody respects you. Diba? Ako personally, Sino mag-agree doon? Everybody respects Attorney Harry Roque ba? Kasi sa pagkakaalam ko, hindi everybody. Siguro yung mga DDS supporter or yung DDS, yun yung suportado talaga si Harry Roque. Pero yung mga nasa administration, pro-administration, I think wala. Negative yun. Pati yung yung Dilawan, Pinklawan, negative din si Harry Roque doon. So I don't think it's everybody. I said this openly. In front of him. In front of him. Kaya nga ako medyo na-dismiss because that's already below your pay grade. I mean, why do you have to do that? If you're insisting that you're Ang only takay pa. the only case you're dealing with Whirlwind Company, specifically on the cases that you have filed in Pampanga, I think yung ejection case ng mga Cruz relative to and then parang gusto lang ng tulungan, parang gano'n. Okay, I give him that kasi meron naman din tayong human alam mo yun, yung consideration na pagkaibigan mo, tutulungan mo talaga. And there's nothing wrong with that. Unfortunately, you're in a situation where Lucky South 99 at raided, tapos illegal yung So, the picture now is that the questions are, bakit ka nandoon? Bakit ka nag-follow up? And ano yung end result? So, ayun lang naman mga kanoisis. So, kayo ano masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula kay The New Sports. So, supportahan nyo yan. Like, comment, share, subscribe. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisis. So, yun. Like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun. It's about ano talaga to, Harry Roque at yung nagkatanggalan ng maskara. 'Di ba? Yeah, grabe yung yung involvement niya talaga. Like wala tinuturo din talaga siya ng ebidensya, So yung tipong kahit nasa harapan mo na yung ebidensya, itatanggi mo pa rin kasi syempre yun nga confident ka.
Actually, sobrang na ano ko min, sobrang sobrang na-amaze ba or sobrang bilib ako kay Harry Roque doon sa pagpunta niya sa Senado, ano. Pero yun lang, yung siguro yung pambabastos niya doon sa mga nag-i-interview kasi siyempre parang ano siya, parang nagpapasikat siya doon, like yung binabastos-bastos niya si Risa Hontiveros doon kahit nagsasalita pa, sinasapawan niya, ano. Pero yun, parang negats yun kasi yun, parang nagpapasikat ba. Pero saludo ako kay Mr. Harry Roque kasi nagawa niyang humarap doon sa Senado, 'di ba? Unlike doon kay Kibuloy at kay sino pa yung mga kasama nila, sila Bantag na hindi talaga pumunta doon. Sobrang takot, 'di ba? So, at least si Harry Roque pumunta doon. Yun nga lang, pumunta lang pala doon para mangasar. Ang ending din naman, natusta din naman or nagisa din naman, ano. So, yun kayo, do you think ba, since meron naman or tinuturo naman talaga sila ng ebidensya, kayo do you think pa rin ba na na wala nga talaga silang kinalaman dito, na set up lang ba sila, na pagbintangan lang ba sila, or totoo nga ba yung mga palusot nila? Or yun, what do you think? What do you think? Comment kayo sa baba tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, mga Kanoisy, supportan nyo ulit The News Board tapos yun Filipino AC. So yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino AC is out.